Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Ano yun? Saan umangat ba, umasenso ba tapos 1986? Hindi naman Cory nanalo, excuse me. History, well, sabi nila, history will tell you kung ano talaga nangyari after People Power Revolution. Sa akin kasi, naniniwala kasi ako after People Power Revolution, there are a lot of contentions from the side of the Cory Aquino, and then also the Marcos side. Yung sabi, yung ang naririnig ko when I was looking on this EDSA People Power celebration, it came into a not conclusion, pero I came into understanding na yung napapanood natin sa history about people power, hindi pa po pala iyon yung detalyadong epekto ng people power sa Pilipinas. Marami pang hindi na ilathala sa history o hindi na pag-uusapan, hati ang Pilipino at that time. So yun yung narinig ko, pero I think as far as my research goes, pinakahuli kong balita is Filipinos are 50-50 doon sa issue ng after people power. Pero yung people power itself is majority like yung ganun. Kasi meron nga daw abuse sa military, sa constabulary at that time. Ayan. Okay, sino pa ba dito? Okay. Ma'am Gina, walang makakatalo kay Apo Lakay kahit sino pa ang umupo, na umupo ang isang Marcos, yung bumalik. Yan na to. Well, alam niyo po, ito opinion ko. Personally, hindi po ako loyalista. Ako lang po ay pro-government. Ibig sabihin ko, sino nakaupo dyan sa gobyerno na yan, sa siya ang presidente, yun ang sinusuportahan ko. Sa akin po, hindi naman ako nabuhay noong panahon ni Marcos Sr. Hindi ko po masasabi kung ano effect nun. Ako naman po, ang tayo ko kasi sa kahit sinong presidente, kapag ikaw ay duly elected ng Pilipino, kahit hindi tayo magkaparehas ng politika o paniniwala sa politika, at the end of the day, I need to respect what the majority of the Filipino people voted for. Kaya po para sa akin, what I see, meron ako mga bagay na may mga bagay akong tanong bakit nangyayari yon under President Bongbong Marcos. Pero meron din akong mga nagugustuhan din sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Kasi I think wala namang perfect na presidente, di ba? In any given time, kahit sino pa iluklok mo, darating yung punto na hindi ka naman makakahanap ng 100% perfect na president. Meron talagang kulang. Pero I think ako ang tatanungin if I'll say na ay kasi Marcos yan, kung ano ginawa ng tatay pwedeng gawin ng anak. Unfair naman kasi niniwala ko yung galing nung tatay, sa tatay yun. Pero yung galing nung anak, kumbaga sa kanyang pagsisikap, pag-aaral. Naniniwala ko yung galing ni President Bongbong Marcos is yung kanyang yung kanyang galing. Yan. Saglit lang po. Send ko lang tong link kay Kainaro. Ayan. Okay, ano pa ba? Yan. Sabi ni Anthony dito, people suffering power-grabbing revolution, invasion of lies and propaganda for those who supposed to be democracy. Ewan ko, alam mo Anthony, sa totoo, magkaroon ka ng democracy, 'di ba? Magkaroon ka ng pananaw, 'di ba, sa mga issue. Yung kasi tingin ko sa democracy, At tingin ko sa democracy is like free speech, 'di ba? You have your own speech. You can say whatever you want to say. You can be pro Marcos today, you can be anti Marcos tomorrow. You can say whatever you want to say on a public space. 'Yun. And I guess it's also because na-influence na rin ako ng political vlogging in terms of social media. Kaya yung parang tingin ko diyan sa democracy. Dati wala namang social media. I bet kung merong social media noong panahon ng people power, baka makakita tayo no? Every time may nangyayari, may nakahawak na cellphone, naka-live. O ito po yung nangyayari dito sa 1986 People Power Revolution. Uulat, 'di ba? Mamita Star Talk TV, doon. EDSA People Power. But I would say gusto kong ano yan, gusto kong i-live podcast yan. I'll try my best na makausap isa sa mga connected kay